need to heart and you say, Lord, and bless us, our pastor is about to deliver your message, and please bless each and every one of us. In Jesus' name I pray. Amen. Amen, amen. Okay, thank you, Sister Glo. Nandyan na si Sister Lucia. Okay. Okay. So, let's start. Start na natin. Bagong series tayo. Backsliding. Part 1 ito. Ibig sabihin, pagka part 1, merong part 2, meron ding part 3. Okay, so after discussing itong tinatawag na baptism, di ba? Na-baptize na tayo, and then anong dapat natin gawin? Dapat ay magpatuloy. Kaya no turning back. No turning back. Ang key verse natin ngayon ay matatagpuan dito sa Hebrews chapter 3 verse 12. Nakita nyo ba? Hebrews 3 verse 12. Sinong magbasa? Hebrews 3:12. May naka-ready ba? Sige, si Sister Roning. Sige. Sige, Sister. Hebrew 3:12. Sister Roning. Ako ba? Okay. Yes. See to it, brothers and sisters, that none of you has a simple, unbelieving heart that turns away from the living God, but encourage one another daily as long as it is called today, so that none of you may be hardened by sin's deceitfulness. We have come to share in Christ, if indeed we hold our original conviction firmly to the very end, as has just been said. Today, if you hear His voice, do not harden your hearts as you did in the rebellion. To them, Okay. Hanggang doon lang, Sister. Thank you. Thank you. Okay, so yung term na nagamit doon, turn away from the living God. Dito sa ibang translation, fall away from the living God. Okay, so kaya nga sabi ko kanina, ang lesson natin is about backsliding. So ano ba ang backsliding? Ano ba ang backsliding? Pagka tiningnan natin yung salita back, ano ba sa Tagalog ang back? Paurong o pasulong? Paurong. Slide. Pataas, pababa. Yung slide. Pag nag-slide ba, pababa, pataas? Pababa. Kaya nga, pag backsliding, ibig sabihin, paurong na pababa. Imbes na pasulong na pataas, paurong na pababa. Ayan. So, yun ay kabaligtaran ng pasulong. Ibig sabihin, we need to grow up. We need to grow up. Yun nga ang team natin sa DBBS noon di ba? Growing for the Lord. Ayan. Dapat tuloy-tuloy yung paglago. Kasi pag ang isang tao ay naghuminto na lumago, magsimula na rin na pababa yung pananampalataya. That's why dapat we need to be careful, Yan. So, tuloy-tuloy lang dapat. Tuloy-tuloy pataas. Huwag pababa. Kaya yung definition natin ng backsliding, kung nasa inyo yung outline, sabi niya, backsliding refers to turning away from God after having followed Him. So, ibig sabihin, sinunod na natin siya, tinanggap na natin siya, pagkatapos, we turn away. Ngayon, alam nyo na meron akong concern kasi, meron kasing turo ngayon,
karamihan sa mga evangelicals ay tinuturo nila yung tinatawag na osas. Narinig niyo na ba yung salita, yung osas? Yun ang tawag nila kasi osas. Yung osas, ibig sabihin, once saved, always saved. Oh, once saved, always. Anong ibig sabihin kaya nito? Once saved, always saved. Oh, ang ibig sabihin nun, once a person has truly been saved, sabi nila, that person can never finally fall away from salvation, regardless of what happens afterward. Ayan. Anong ibig sabihin nun? Naniniwala sila, na once na baptize na yung tao, naging Kristiyano na, saved na, di ba? And naniniwala tayo doon, saved na yung tao. And then pagkatapos, kahit anong mangyayari na, there is no way for that person na mag-backslide na. Ibig sabihin, kahit anong mangyayari, saved na. Once saved, always saved. Kaya hindi sila naniniwala sa backsliding. Okay? Hindi sila naniniwala sa backsliding. Ngayon, ang Biblia, ang Biblia gusto kong liwanagin kasi ito yung point of misunderstanding. Tayo, naniniwala tayo sa faithfulness ng Diyos, God's faithfulness and security. Ibig sabihin yung security, we believe in the assurance of salvation. Ibig sabihin talagang naniniwala tayo ng kasiguraduhan ng kaligtasan. Diba? We believe na naniniwala tayo. Okay? Do you still, narinig nyo pa ba ako? Kasi nag-iikot yung pan eh. Nag-iikot. Okay. So, naniniwala tayo doon. We believe. As long, okay, naniniwala tayo sa God's faithfulness and security. Security as long as we remain in Christ. Nakuha nyo yun? As long as we remain faithful to Christ, God's faithfulness tuloy-tuloy. Yung security natin sa kaligtasan, tuloy-tuloy yon. Okay? Pero merong real danger. Real danger of falling away through unbelief, disobedience, or rejection. Yon. So there is a possibility. Kaya balik tayo dito sa backsliding. Yung definition natin kanina, backsliding refers to turning away from God after following Him. Pagkatapos na talagang tinalaga na natin yung buhay natin kay Jesus Christ, sinusunod na natin siya, pagkatapos biglang liko. Biglang nagbago yung ihip ng hangin. Tumalikod. Yan. Kaya, ang sabi kasi nila, wala naman daw backsliding sa Biblia na salita. Meron ba? Meron bang salitang backsliding sa Biblia? Kaya yung mga iba hindi naniniwala kasi wala daw. Pero alam niyo, merong mga terms na ginamit ng Biblia. May mga terms like meron nandun sa listahan. The Bible uses expressions such as merong tinatawag na fall away. Ayan, that is equivalent to backsliding, fall away. Fall away. Ano bang fall away? Parang fly away. Hindi naman fly away, fall away. Nahulog pagkatapos nawala. Yan, fall away. Turn back. Ano naman yung salitang turn back? Tumalikod. Tumalikod. Kaya nga yung kanta natin, no turning back. If we decide to follow Jesus, no turning back. Kaya lang, merong tumalikod. Meron pang term ang Biblia, depart from faith. Ano naman yung depart from faith? Depart. Umalis. Ayan, umalis.
sa pananampalataya. Meron ding drift away. Oh, medyo kapareho din yon, drift away. Umalis. Oo. Yon. Wander from the truth. Oh. Na ano ba yung wander? Parang nawala. Naalagan, nawala sa katotohanan. Tumaliwas sa katotohanan. Yan. Oo. And then meron ding termino sa Bible, term na deny the Lord. Yon, dinenay niya. Oo. So yun yung mga term which is equivalent to backsliding. Ha? So ibig sabihin kahit wala yung salita na backsliding sa Bible, merong mga term which is equivalent to backsliding. Oh, okay. So backsliding involve, ayan, may mga listahan tayo dito. When or kailan mo masasabi na yung isang tao nag-backslide? Ha? Kailan mo masasabi? Okay? Una. Oo, pagka nag-absent, yun, isang palatandaan na, no? Pero hindi pa. Okay? Nagsisimula na. Ha? Ayan. So, una na sa listahan natin dito, returning to a sinful lifestyle. Oh, yun. Ibig sabihin nun, dati-dati, siguro, lasinggero noon. Lasinggero noon. Pagkatapos nung inaccept niya si Jesus, anong nangyari? Nagbago. Oo, nagbago. Tumigil siya sa hindi lang pag-iinom, paglalasing. Yon. Tumigil siya sa kanyang paglalasing. Tuwang-tuwa tayo. Wow, talagang nagbago. Pero pagkatapos, anong nangyari? Returning to a sinful lifestyle. Ibig sabihin, balik sa paglalasing na naman. Okay? So, ibig sabihin, alam nyo, pag bumalik kasi, minsan mas malala pa. Yon. That is an example of backsliding. Yan. Abandoning faith. Anong ibig sabihin nun? Abandon. Hindi na nagsisimba. Hindi mo na makita. Hindi mo na makita yung mukha niya sa church. Kasi inabandon na niya yung pananampalataya niya. Okay? Rejecting God's words. Yan. So, hindi na niya, hindi nila kinikilala yung Diyos at ang Biblia. May mga iba nga, noon, dinedefend niya yung salita ng Diyos. Ngayon, nung nag-backslide, kinokontra na niya. Dinedebate na. Yon, rejecting God's words. Okay? Becoming spiritually indifferent. So, ano naman itong indifferent? Ibig sabihin parang wala nang gana na, nawala na yung gana niya na Wala na ang pananampalataya. yung pananampalataya, hindi na siya nananalangin, hindi na siya nagpre-pray, hindi na siya nagbabasa ng Biblia, wala nang hindi na nagsisimba. So, nawalan ng gana. Refusing to repent. Ayan, kasi tuloy-tuloy yung ibig sabihin nun parang yung sinful lifestyle niya bumalik. Ibig sabihin kasi there is a difference kasi merong pinagkaibahan ng committing sin. Kasi napag-aralan natin noon na kahit ikaw ay Kristiyano ay merong possibility na nagkakasala pa rin. Meron pa rin, pero Kristiyano pa rin. Pero iba yung bumalik sa buhay makasalanan. Kita nyo yung difference doon? Ibig sabihin living in sin. Yung living in sin kasi, ibig sabihin parang normal na sa kanya na yung pagiging makasalanan talagang naging lifestyle niya. And then ultimately talagang tinalikuran na niya si Jesus Christ. So that is what we call backsliding.
Ano? Backsliding. Now, tingnan natin, ang gagawin natin ngayon, isa-isa, pag-aralan natin yung mga verses of scriptures which has something to do with backsliding. Ano? Yun ang unang pag-aralan natin. Yun yung part 1. Okay? Yung binasa kanina ni Sister Oning. Ano? Ano yon? Hebrews chapter 3 verse 12. Okay. Itong translation ko, ganito ang kanyang pagkasabi. Take care, sabi niya. Take care, brothers. Kasi King James ito eh. New King James Version. Take care, brothers, lest there be in any of you an evil, unbelieving heart. Sabi niya, unbelieving heart leading you to fall away. Oh, yung translation siguro ninyo, turn away. Fall away from the living God. Oh, di ba? Sabi natin kanina yung backsliding fall away. Ano? Oh, nahulog siya. Fall away from the living God. Ayan. Okay. So take care, brothers. Kaya mag-ingat kayo, sabi ng writer ng Hebrew. Ewan ko kung si Apostle Paul ito. Ano? Take care, brothers. Mag-ingat kayo. Ayan. Ngayon, sabi ng mga hindi naniniwala sa backsliding, pag binasa mo kasi ito, ang sasabihin nila ay, hindi siguro totoong na-save yung tao. Siguro, nag-baptize lang, pero hindi talaga mula sa puso. Kaya, ma-fall away. Yun ang sabi nila. Okay? Kaya nga, ang sagot ko naman doon, ang sabi ni Apostle Paul dito, anong tawag ni Apostle Paul sa kanila? Take care. Anong sabi niya? Brothers. O, anong ibig sabihin pag brothers? Kapatid. Kung kapatid, mananampalataya ba yun o hindi? Mananampalataya. O, save ba siya? Hindi. Yes. So, save siya. Tinanggap na niya si Jesus. Kasi, kasi yun ang sabi kasi nila yung baka hindi yung sinasabi ni Apostle Paul, baka hindi totoong brothers. Kasi brothers ang sabi niya, baka hindi totoong brother naman. Kaya ang sabi ko, brother talaga, kasi winarningan niya Kung talagang hindi totoong brother ito, bakit kailangan warningan? Kung hindi talaga mananampalataya, hindi tama o hindi totoo yung pananampalataya niya, bakit kailangan i-warning niya? So, ibig sabihin, the fact that Apostle Paul warned those brothers in Christ, ibig sabihin, they were really brothers. Talagang nananampalataya sila. Kaya lang sabi ni Apostle Paul, mag-ingat kayo. Kasi baka may mga tao na pupunta with evil and unbelieving hearts. Sabi niya Kaya nga yung lesson na makikita natin dito, itong unbelieving heart. Ibig sabihin, unbelief. Unbelief can lead a person away from God. Like for example, yung salitang unbelief kasi, pagka nagda-doubt ka na. Di ba? Unbelief na yon. Doubting is unbelief. Hindi ka na nagtitiwala sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, parang hindi ka na nagtitiwala sa Diyos. Doubt, merong doubt. You still remember bakit kung paano na-tempt si Eve na kumain sa pinagbabawal na prutas? Ano yung first step? First step. Nag-doubt siya, nagdududa na siya Kasi sabi ni si Satanas kasi yung serpent, totoo ba na pinagbabawal ng Diyos? Sabi kasi gusto ni yung serpent na magduda siya kung tama ba, totoo ba, mahal ba siya ng Diyos o hindi.
Yon, kaya totoo ba na tutuparin ng Diyos yung kanyang warning na you shall surely die? Sabi ni Eve, baka. Sabi niya, baka pag kumain kami dito, baka mamamatay kami. So meron ng doubt doon. Kaya yun ang warning sa atin. Dapat huwag tayong mag-doubt sa mga salita ng Diyos. Kung ano ang sasabihin ng Diyos, talagang gagawin niya. Kung ano yung mga promises ng Diyos, talagang ibibigay niya. Ayan, so dapat huwag tayong mag-doubt. Ano ba sa Tagalog ang mag-doubt? Dalawang isip. Dalawang isip. Dalawang isip. Magduda. Duda. Ayan. So, huwag tayong magduda. Oo. Kasi baka sa pagdududa natin, yon ang step para tayo ay unti-unting nawawala sa pananampalataya. Okay, let's go to Galatians chapter 5 verse 4. Galatians chapter 5 verse 4. Basa. Sino ang ready? Sige. Sige, Sister Remy. Sige. Number 4, you who are trying to be justified by the law have been alienated from Christ. You have fallen away from grace. Okay. So anong ginamit doon? You have fallen away from grace. Ayan, you have fallen away from grace. You have been alienated. Maganda yun. Alam niyo ang ibig sabihin ng alienated? Alien. Yung alien. Nagiging alien na tayo sa Diyos. Alien. Ibig sabihin ng alien doon, parang nagiging nawala na yung relasyon mo sa Diyos. Na-cut off na. Sa King James Version, nagamit kasi severed from Christ. Yung severed, ibig sabihin, cut off. Na-cut off. Ibig sabihin yung dating relasyon na naputol. Yan, naputol. Kaya alienated na. Disconnected. Ayan. So we were disconnected from Christ. Ayan, bakit kasi? Ano bang nangyari dito sa mga taga-Galatian? Ito kasi, meron kasing mga Hudyo noon, yung tinatawag natin mga Judaizers. Yung pananampalataya nila, sabi nila, naniniwala sila kay Jesus Christ, naging Kristiyano sila, kaya lang sabi nila na hindi sapat yung pagiging yung si Jesus Christ lang daw. Meron kang faith kay Jesus Christ, hindi daw sapat yon. Sabi nila, dapat dapat mag-circumcise ka, dapat observe the Sabbath day, dapat i-observe mo rin yung mga laws, Old Testament laws, para sapat yung pagiging Kristiyano mo. Yun ang sabi nila. Kaya nalilito yung mga Gentiles, lalo na mga Gentiles, hindi naman sila mga Hudyo. Okay? Sabi nila siguro, akala ko sapat na si Jesus Christ. Ay hindi, sabi nila. Hindi, dapat gawin mo ito, gawin mo. Nalilito na sila. Ngayon napaniwala sila. Kaya nung nalaman ni Apostle Paul na ganon, galit siya. Kaya sabi niya, bakit ang dali naman na naglamig nagbago yung isip nyo. Parang yung alam nyo yung yung alipuspos, yung ang daling na ang dali parang ganito ang sabi. Ang dali nyong nauto. Kasi sabi niya, pag ganon, yung grace, pagkatapos dinagdagan mo pa, sabi niya, it's no longer grace. Hindi na grace yon. So, ibig sabihin, you are already falling away. Kasi ang nangyayari doon, you are no longer, hindi ka na, wala na yung 100% na faith
sa ginawa ni Jesus Christ. Ibig sabihin ay you are now relying on human effort. Human effort. Dapat gawin ko ito, ganito ang gawin ko, ganito ang hindi ko dapat gawin kasi pag hindi ko ginawa ito, hindi ako maliligtas. Yon. So it's no longer grace, sabi ni Apostle Paul. It's no longer grace. That is falling away. Falling away from grace. Ayan. Kaya lahat ng mga yon, like for example, kailangan din natin to follow the law, to follow the commandments of Jesus Christ. Pero yon ay bunga ng ating kaligtasan. Ginagawa natin yon, it's not because para maligtas tayo, kundi dahil ligtas na tayo at dapat gawin natin yon kasi mahal natin ang Diyos at gusto natin mabuhay ng kaaya-aya sa Kanya. Yan. So yun ang dahilan. Hindi yung gagawin mo ito parang obligasyon para ikaw ay maligtas. Kaya yun ang kino-correct ni Apostle Paul. Kasi kahit tayo, nalilito tayo di ba? Nalilito tayo. Akala natin yung mga laws, yung mga good works, yun ang nagliligtas sa atin. Kaya nga meron tayong kasabihan, may mga kasabihan ng mga iba, sabi nila, na ipapakita sa pamamagitan ng ating gawa. Tama yun, may ipapakita, pero hindi yung gawa ang magliligtas sa atin. Kundi ang magliligtas sa atin yung ginawa ni Jesus Christ sa cross. Ayan, yung kanyang kamatayan. Yun ang basis ng ating kaligtasan. Okay? Ngayon, kaya yung mga taga Galatia, nalito sila. Nalito sila. Kaya nga, nung ganun na yung pananampalataya nila, sabi ni Apostle Paul, you are falling away from grace. Yan. Backslide, ibig sabihin. Ngayon, okay, next verse. 2 Peter chapter 2 verses 20 to 22. 2 Peter 2, 20 to 22. Ayan. So, sino magbasa? Ako na po. Sige, Sister Nami. Sige. 2 Peter Yes. 20 to 22. 22. Yeah. If they have escaped the corruption of the world by knowing our Lord and Savior Jesus Christ, and are again entangled in it and are overcome, they are worse off at the end than they were at the beginning. Mas masahol pa raw po Sa yung end kaysa doon sa umpisa. Yeah. Okay. 21. Sige, 21. It would have been better for them not to have known the way of righteousness than to have known it and then to turn their back on the sacred command that was passed on to them. Mm-hmm. Of them, the proverbs are true. A dog returns to its vomit, and a soul that is washed return to her wallowing in the mud. Okay, thank you. Thank you, sister. Nakita nyo, naintindihan nyo yon yung sabi ni Peter? So they already escaped yung term yon, corruption, the defilement sa King James Version, corruption or the defilement of this world through the knowledge of our Lord Jesus Christ and Savior. Anong ibig sabihin nun? So when they receive Christ as their personal Savior, they already escape from the defilement or corruption of this world. Ibig sabihin talagang nabago yung yung buhay nila, di ba? Nabago na yung buhay nila. Yung sabi natin kanina, yung dating lasinggero, hindi na talagang nagbago na yung buhay. Yan.
Based from, dahil, because of their knowledge of the Lord. Itong salitang knowledge dito, hindi lang yung head knowledge. Hindi lang yung kaalaman, kundi yung knowledge kasi na sinasabi dito, it's about our relationship. It talks about our relationship with Jesus Christ. So, ibig sabihin ng mga taong ito, nagkaroon sila ng relasyon kay Jesus at nagbago na yung kanilang buhay. Pero, sa hindi inaasahang pangyayari, anong nangyari? Balik ulit. So they are again entangled, sabi sa King James Version, bumalik ulit sila sa dati. So pag bumalik, ano daw? Worse than, ano yung binasa namin kanina? Ano yon? Worse, mas masahol. Parang gano'n, mas masahol pa yung kalagayan na nila ngayon kaysa yung beginning. Nung umpisa, nung hindi pa nila nakilala si Jesus. Yon. So, nung nakilala na, bakit kaya mas masahol? Ano kayang dahilan? Naging worse. Bakit kaya? Meron pa bang mas masahol kaysa yung non-Christian na hindi na niya tinanggap, pero yung tumanggap daw pagkatapos nag-backslide, mas masahol daw. Anong ibig sabihin? Bakit kaya mas masahol? Nakuha na siya ng devil. Nakuha na ng devil. Dati naman sa devil siya. Kaya lang nakuha ni Lord. O pagkatapos bumalik kay devil, mas masahol daw. Mas masahol. Bakit kaya? Wala na yung Holy Spirit sa buhay niya. Nawala. Wala na yung Holy Spirit eh. Kaya ibig sabihin talagang naranasan na niya eh. Naranasan na niya yung ganda, yung ganda ng buhay ng Kristiyano. Pagkatapos biglang nag-backslide. Ibig sabihin talagang mas mahirap na. At alam niyo, kasi pag yung isang tao, halimbawa, nagbago na yung buhay niya. Nagbago na. Pagkatapos, nung nagbago, di ba tuwang-tuwa tayo? And proud na proud tayo. Sinasabi natin sa mga tao, tingnan ninyo, si ganito, si brother na ganito, dating lasinggero, dating, naninigarilyo, chain smoker siya. Pero nung tinanggap niya si Jesus Christ, nawala lahat, nagbago. Ayun, tuwang-tuwa tayo. Kahit yung mga tao talagang namamangha sila. Talagang, parang tama yata, totoo yata. Pagkatapos biglang bumalik. Anong kwan natin sa mga nasa paligid? Ano ngayon yung mukha natin? Sira. So, ibig sabihin, hindi lang siyang nasira eh. Kahit yung testimony ng church, nasira. Yung power of the gospel, nasira. Kahit si Jesus Christ, yung pangalan ni Jesus Christ, talagang parang nasira din. Kaya worse. Talagang mas masahol yun. Kasi nung nagbalik siya, naging mas grabe yung kanyang paninigarilyo noon, nagiging parang tambutso na ng yung kanyang paninigarilyo, pagsusugal, yon. So nakakahiya, mas lalong nakakahiya, nakakasira. Kaya mas masahol. Yon. Kaya ang sabi niya, parang ano ang kino-compare doon, parang baboy na naligo tapos bumalik pa sa putik. Ayan, naligo sa putik noon, naligo na nalinis na pagkatapos bumalik sa putik. Yan. Ano pa yung comparison?
Parang, Audits, corruption. corruption. Ano pa yung isang example niya dito? A dog returning to its vomit. Oo, yung dog, ano? Oo, kasi yung mga pinaggagawa niya noon, wala na, tinapon na noon. Pagkatapos binalikan na naman. Binalikan naman, parang aso daw na. Tapos kinain pa Kinain, iniluwa na, pagkatapos kinain pa. Yan. Okay, so next verse is found in 2 Peter chapter 1, verse 10. 2 Peter chapter 1, verse 10. Anong sabi niya? Sige. There are also false prophets among the people, as there will be false teachers among you. You know, 2 Peter 1:10. 5 to Peter 1 to 10. 2 Peter chapter 1, verse 10. Chapter 1. Chapter 1, verse 10. Sige. Banji. Sige. Sister Banji? Peter 2. Yung iba naman, Okay, ako. 2 Peter, verse 1:10. Sige, Sister Menchi. O sige, Banji. Chapter, there were also false prophets. Yung therefore my brothers. Sige. 1:10. Si- 1:10. Sige, Sister Menchi. Wherefore, Ah. the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. For if you do these things, ye shall never fall. You shall never fall. Okay, so be diligent, sabi niya. Ano sa translation ninyo? Be steadfast or be, ano yon? To confirm your calling, sabi niya, or your election. Ibig sabihin yung diligent kasi, or steadfast, or ano pa yung translation ninyo dyan? Be, Eager. ano? Eager. Eager. Ayan, be eager, be diligent. So, ibig sabihin sa Tagalog, ano ba sa Tagalog yun? Dapat, Masigasig. yun, masigasig. Dapat masigasig tayo. Masigasig, matapat, matatag. Ayan, to confirm your calling. Para makita nila yung talagang katapatan ng ating pagkatawag at pagkapili, yung calling natin at saka yung eleksyon natin. Dapat matatag tayo. Bakit? Kasi pag ginawa nyo, sabi niya, if you practice these qualities, you will, Not stumble. you will never stumble. Sa ibang translation, you will never fall. Di kayo mahuhulog, sabi niya. Dapat masigasig tayo sa ating pananampalataya. So anong ibig sabihin doon? Ano ang implication doon na masigasig tayo? Ibig sabihin we need to remain faithful. We need to remain faithful to him. So hindi ibig sabihin nito na we need to earn it's not about earning our salvation through our good works, kundi manatili tayo na faithful sa ating pananampalataya because our faithfulness demonstrate that our faith is genuine and active. Kaya dapat tuloy-tuloy lang ang ating pananampalataya. Ayan. John chapter 15 verse 1 to 6 ito. Pero gusto kong basahin lang yung kwan. Kasi itong illustration kasi ito. This is a very popular verse. Yung sabi ni Jesus, I am the vine and I in you. I am the vine and you are the The branches. branches. Siya ang puno, tayo yung branches. So yung branches,
nakakonect, nakakapit Nakakulik sa puno. sa puno. So as long na nakakonect tayo sa puno, buhay tayo, di ba? Buhay. Buhay. Hindi lang buhay. Talagang nagbubunga. That's the kwan, ano? Oo, buhay tayo at nagbubunga. Oo, as long na nakakonect tayo sa puno. Kaya nga, abide in me and I in you. Sabi niya. Oo. And then, merong warning dito. Sabi niya, if anyone does not abide in me, anong mangyayari? Ha? He is thrown away. Like, oo, kasi pag naputol na tayo, hindi na tayo nakakonekta doon sa puno, anong mangyayari sa sanga? Pag hindi na nakakonekta. Tapon. Oh. Sunugin. Yeah, so ang mangyayari sa sanga, wither. Lalanta. Ano yan? Malalanta. Yan. Malalanta na. Pag nalalanta, anong gagawin pag nalanta na yung sanga? Tatapon. Tatapon sa... Tatapon na. Oh. Saan itatapon? Sa apoy. Basura. Sa apoy. 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 Yun ang nakakatakot. Ano? Oh. So anong ibig sabihin? Pag disconnected na tayo kay Kristo, ano mangyayari? Malalanta na tayo. Oh, wala na. Yung pananampalataya, nalalanta na. Pag nalanta na, matapon tayo sa... Tatapon na. Saan? Buhay naman tayo. Oo. Ano? Impyerno, natatap. Yun nga ang nakakatakot Yun ang nakakatakot. Kasi once upon a time, connected naman tayo. 'Di ba? Connected tayo sa... Sa impyerno. Oo, ngayon nalanta, tatapon sa apoy. Ngayon. So nalalanta at nawawalan ng kwan pa kung bakit napuputol pa, sabi doon hindi kasi, hindi nagbubunga. Di ba? Hindi nagbubunga kasi it is expected na tayo na mga Kristiyano kailangan ay magbunga. Kailangan tayo magbunga. Ayan, kasi pag hindi tayo nagbubunga, ang possibility madidisconnect tayo sa sa puno, malalanta. Ayun, malalanta pagkatapos matatapon sa apoy. Kaya nga yung mga kwan, alam nyo, karamihan na mga Kristiyano na nagbabackslide, yung mga Kristiyano na hindi nagbubunga. Oo, sila kalimitan at karamihan na nagbabackslide. Hindi nag-grow. Oo, hindi nag-grow kasi ibig sabihin, yung mga Kristiyano na pasulpot-sulpot lang. At walang concern sa iglesia. Wala silang concern sa iglesia. Pasulpot-sulpot lang. Yon. Kaya, yon. Sila yung Christian. sila yung karamihan na nagbabackslide. Kaya dapat pag yung mga tao na talagang mga Kristiyano na nagbubunga, yung mga very active sila, nakikipag-participate sila sa mga activities, mga Bible studies, mga prayer meeting, yon, malimit lang, karamihan talagang hindi sila nagbabackslide. Kasi nakakonek sila sa puno. Yon, okay. Ngayon, yung last verse. Wala dapat, Yon, wala sa atin ang ganon. Kaya lang itong verse na ito, meron ding warning sa atin ito. Sa probinsya. Tingnan natin yung 1 Corinthians 10:12. 1 Corinthians chapter 10 verse 12. Tingnan nga natin. Sige. 1 Corinthians 10:12. 10:12. Sino? Ready? I'll read it. Okay, Sister Glo. Okay, therefore, let anyone who thinks that he stands take heed lest he
Okay, okay. So, thank you, Sister Beng Beng. Yan, so, oh. So, anong sabi niya doon? Therefore, therefore, let anyone who thinks that he stands. Ibig sabihin, matatag ako. Parang ganun ano. Matatag ako. Hindi ako mabubuwal kahit anong mangyayari. Sabi ni Apostle Paul, mag-ingat kayo. Yan, mag-ingat kayo. Baka yung pagkakasabi nyo na hindi kayo mabubuwal, baka kayo ang maunang mabuwal. Yan. Kaya mag-ingat din tayo, ano, Sir Remy. Sabi niyo kanina, wala sa atin ang mabubuwal. Wala sa atin ang magbabackslide. Maganda 'yon, ano? Confident tayo. Kaya lang pagka-overconfident, na ibig sabihin sa sarili na tayo nagre-rely, ano? Magaling ako, matatag ako, hindi ako nagbabackslide, puro ako, ano? Mag-ingat tayo. Oo, mag-ingat tayo. Ano? Yan. Meron bang alam nyo na apostle na ganon? Na talagang confident siya sa sarili niya. Sabi niya kay Jesus Christ, ni kailanman hindi kita iiwanan. Oo. Yan. So, sino? Dinenay niya. Ano? Oo, natakot. Dinenay niya si Jesus. Dinenay niya si Jesus. Kaya nga dapat mag-ingat din tayo. Ano? Dapat huwag lang tayong magtiwala sa ating sariling kakayanan. Kasi alam nyo kasi si Satanas nalulungkot siya na tayo ay naging Kristiyano. At galit din siya. Galit siya at gusto niya na mag-backslide tayo. Balik tayo sa kanya. Yeah. Lalong-lalo na pag nakikita niya na nagbubunga tayo. At meron tayong kasabihan, pag maraming bunga, anong ginagawa nila? Maraming babato. Tinatapyas. Tinatapyas. Binabato. Ganun din si Satanas, nagbabato din. Ano? Kaya we need to be careful. Pero alam nyo, once we abide kay Jesus Christ at huwag tayong bibitiw sa Kanya, okay? And we always rely on the power of the Holy Spirit. Anong sabi ni Apostle Paul doon sa Romans chapter 8? Sabi niya, nothing is able to separate us from the love of God. Yun. So as long as we abide in Him, hindi niya tayo pababayaan. Meron pa nga sinabi niya na si Apostle, kahit si Jesus Christ, sabi niya, nothing can snatch you out from the hand of God. As long na nanatili tayo doon sa hand ni Jesus Christ. Yun ang isa sa mga pag-aaralan natin. Okay? So in other words, as long na nasa kamay tayo ng Diyos, safe tayo. Safe tayo. Secured tayo. Ano? Talagang secured. Sigurado yung kaligtasan natin. Pero kaya lang, if we decide, tayo mismo, decide tayo na tatalikuran na natin si Jesus, yun, that's the problem. Magbabackslide tayo. Kaya, ang lesson, our past spiritual blessings do not give us permission to become careless. Careless. So, I am saved, should never become, I can never fall. Yan. Dapat, ang gagawin natin, maging faithful tayo hanggang sa kamatayan. Hanggang sa pagbalik ni Jesus Christ. Kung mahihintay natin yung second coming ni Jesus Christ, dapat manatili tayo. Manatili tayo. Huwag bibitiw. Huwag bitiw. Walang iwanan. Walang iwanan. Huwag bibitiw. Tuloy-tuloy lang. Para tayo, lahat tayo sama-sama. Sama-sama hanggang sa pagdating ni
Jesus Christ, sama-sama pa rin tayo. Ayun. So, yun ang lesson natin ngayong araw na ito. Backsliding part 1. And then, meron pang tuloy ito sa susunod. Marami pa tayong dapat pag-usapan dito tungkol sa backsliding. Okay. So, any question? When's part 2? Oh, part 2 will be on Thursday. Thursday. Oh, you here Thursday? Oh, Thursday, I'll be here? Yes, I think so. Are Yes. you back? Oo, meron pa, meron pa. Vacation ka daw. One more. Oo, yeah. So, pag nasa kwan na ako, siguro, pag nasa eroplano ako, pwede rin siguro, ewan ko. I have a question. Yeah, okay. Question. Any question, Mr. Glo? Question. What if you backslide and you went back again? Okay, so if you went back again, it's okay. It's like the prodigal son, isn't it? Yeah, si prodigal son, he backslided, and then he turned back. The reason why I said he backslided, because once upon a time, he was with his father. Diba? He was with his father. Okay, so in other words, it's equivalent to a believer. He was connected to his father. And then later, after that, anong nangyari? He went away. He went away. O, umalis. So, ibig sabihin, umalis siya sa poder ng kanyang ama. So, that is equivalent to backsliding. And then after that, he came to his senses. Di ba? And then bumalik. So, pag bumalik tayo, talagang sasalubungin tayo ng ating ama. Yan. Sasalubungin tayo. So it's okay. Yeah. But, huwag nating hintayin na aalis tayo pagkatapos magiging miserable ang ating buhay. Magiging mas miserable ang ating buhay pag tayo umalis sa poder ng ating Panginoon. And ang hirap doon, paano kung hindi ka na makabalik? O paano kung nandun ka sa sa malayo sa Panginoon, bumalik na si Jesus. Oo. Paano malayo tayo tapos naabutan tayo ng kamatayan? Oo, yon. So, we need to always be with Christ. Remain faithful always to Jesus Christ. Okay, so okay ba, Sister Glo? Yeah, that's good. Thank you. Okay. Thank you for the question. Another question, meron pa ba? Ang akin pong tanong nanghiraw ako na panood sa pero hindi naman ako naniniwala. Ang sabi, pag tayo namatay, parang naka-impact lang tayo. Pag muling binuhay lang, saka lang tayo mabubuhay. Nakaimbak lang tayo doon sa sementeryo. Yan. Yun ang tawag nila doon, kwan. Soul sleep ang tawag nila, soul sleep. Oo. Yan. Pero ako hindi ako naniniwala doon. Kasi yung katawan natin, nakaimbak yung katawan natin. Pero yung kaluluwa, hindi maiimbak yon. Yung kaluluwa natin. Kaya nga si Apostle Paul sabi niya, I prefer to depart. Yung depart sabi, ibig sabihin mamamatay. I prefer to depart and be with, anong sabi niya? And be with Christ. Ibig sabihin, pag namatay tayo, yung kaluluwa natin mapupunta kay Kristo. Yon. Naiimbak yung katawan, pero yung kaluluwa, hindi. Ayun. Okay. Sige, ano pa? May question pa ba tayo? Maliwanag. Okay. Maliwanag. Nandun na tayo. Pag namatay, kasama na natin si Yeah. Okay, so wala na. So, kung wala na tayong question, mag-pray na tayo. Pero bago mag-pray, may mga announcement ba tayo?